po makinig tayong lahat. Tumayo ka dyan kung ikaw ay nakaupo, no? At wag mong hayaang madistract ka. Let us all listen clearly to the Word of God this afternoon. Wala pong ibang gagamitin. Tayo pong lahat ay mag-welcome sa ating senior pastor, our Reverend Blen Ramos. Malakas pong palakpak sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, again, pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na pinuri, sinamba, amen, pinaglilingkuran, hallelujah. You are worthy, O Lord. You are worthy of our praise. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambihin. Come on, church. Maging sa mga nanonood sa atin online, samahan niyo po kami magpuri sa ating Diyos na buhay, Diyos na banal, Diyos na karapat dapat pagpapurihan. Hallelujah. Purihin ka, Ama, dakilang Diyos, sa oras na ito. We thank you for this another opportunity that you have given unto us, O Lord. That once again, we're going to listen to your word, na naniniwala po kami, muli mo po kaming palalakasin, muli mo po kaming i-revive, papaalalahanan, dadagdagan ng aming pananampalataya, at uuwi po kami, Panginoon, na may taglay na kalakasan galing sa iyo. Salamat po, kausapin mo po kami muli, Panginoon, pangaralan mo po kami muli, at umaasa kami, Panginoon, maging sa mga nanonood through online, ang iyong pong presensya ay aming madadama. Salamat po, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Sige po, tayo lahat ay makakaupo. Praise God. Again, welcome to our JTG Manila Church family, maging sa mga nanonood po through online. Salamat sa Panginoon. Amen. At abangan nyo po dahil I believe malapit na rin po tayong muling bumalik sa ating pong regular na mga gawain. But today, nung last Sunday ay katatapos lang ng ating Sunday Resurrection, but today we're going to start a new series. Okay, may new series po tayo. Ito po yung pag-uusapan natin for about 3 to 4 weeks. Depende po sa mga revelation pang ibibigay ng Panginoon. At ang ating pong topic ngayon is, I'm very excited kasi very timely po itong topic na binigay sa akin ng Panginoon. Topic po natin is about essentials. Okay? Sabay-sabay sabihin, essentials. Ayan. What is the meaning of essential? A thing that is absolutely necessary. Pag sinabi pong essential, ito po yung bagay na absolutely, pag sinabing absolutely, lubhang kailangan. No? Kaya nga po ang business ngayon, mga kapatid, ay nahahati na sa dalawang bagay. Businesses have now been divided into 2 sections, the essential and the non-essential. Pag sinabing essential businesses are those that provide the public with the necessities they need to survive. So ngayon, mapapansin nyo po ngayon, pag pinag-usapan ng mga negosyo, ito ba ay essential na negosyo? Dapat buksan. Pag hindi essential, isarado. Lalo ngayon, nasa ECQ po tayo, at di natin alam kung, kasi inaabangan po namin mag-asawa, ni Mami, kung hanggang kailan pa itong ECQ na ito, parang wala pa yatang binababang balita, baka mamayang gabi, kung ito may mag-extend pa, ECQ, yung mga non-essential businesses ay sarado pa rin. So ano-ano mga halimbawa ng mga essential businesses? Dito po sa mga mall advisory, ito po yung sa mga SM o iba't ibang mga mall, ito po yung nakapaskil na mga essential lamang. Supermarkets, pharmacies and medical services, convenience stores, banks. So sabi doon, essential for to survive. Pati pala bangko, to survive din tayo para, essential din yan. Select restaurants with take-out and delivery, hardware and other essentials. Pati hardware ay essential business for our survival. Yun ang sinasabi ng gobyerno o IATF. Actually, kailan lamang po, alam kong hindi lingid sa inyo lahat, nagkaroon ng viral video na kung saan isang Grab food delivery ang hinarang at nagkaroon ng konting pagtatalo doon sa dala-dala niyang delivery, which is lugaw. Di ba? Naalala niyo, sinakakalala nung viral post na yan. Ang daming naging memes dyan. Ang daming mga kung ano-ano mga posts ang lumabas dyan. Ganito yung sabi nung barangay na humarang doon sa may dalang pagkain. Essential ba si lugaw? Pakipindot.
Hindi nga. Kasi mabubuhay ang tao nang walang lugaw. No? So ito po yung naging viral at pinag-usapan sa social media. Lumabas na nagkamali yung barangay tanod o yung barangay na nagtatrabaho doon sa kanyang pagsita sapagkat maging ang gobyerno natin ay naglabas na po ng statement at ito sabi ni Harry Roque, ang presidential spokesperson. No, a video which has been circulating online has come to our attention. Lugaw or any food item for that matter is considered an essential good. So pinapaliwanag po ng Malacanang, ng gobyerno, na yung kumalat na video tungkol doon kung ang lugaw ba ay essential, sinabi na nila na ang lugaw o kung anumang mga pagkain ay kinoconsider na essential good. Ngayon, mahalagang tanong sa atin as a church, essential ba si church? Mabubuhay ba ang tao nang walang church? Tulad ng tanong kay Lugaw at nagkaroon ng viral tungkol sa kanya. Sinagot ito ng gobyerno at ngayon atin ding sasagutin upang wala tayo mga kapatid, maging sa mga nanonood, kung tayo ba'y magdadalawang isip sa pangangailangan ng simbahan sa lipunan at sa bawat isa sa atin. Nandiyan po ba kayo? Essential ba si church? Mabubuhay ba ang tao nang walang church? At una natin sasagutin ito sa una nating series sa topic na essentials, the church is essential. Sabay-sabay sabihin, the church is essential. Ulitin, the church is essential. Actually, maging ang konstitusyon po ng Pilipinas ay hindi ipinagbabawal ang pagtitipon ng mga Kristiyano o anumang mga reliyon. Itong sabi ng 1987 Constitution of the Philippines declares, the separation of church and state shall be inviolable. Ibig sabihin po ng inviolable, no, ito ay secure from violation or profanation and secure from assault or trespass. Pag sinabing inviolable, ang church o yung separation ng church and state, hindi ito pwedeng masira. Hindi ito pwedeng ma-assault o ma-trespass. According to Article 2, Section 6, and no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. So it will be forever allowed according to the Constitution. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights according to Article 3, Section 5. So dito pa lamang po sa artikulong ito na binanggit sa mga salitang iyan, pinapayagan ng gobyerno at hindi pwedeng harangin ang kalayaan ng sinuman sa pagsamba, sa pagpapractice ng reliyon. Although, sumusunod pa rin po tayo, para po sa mga nanonood, tayo po ngayon ay naka-face mask, tayo ay naka-social distancing, pero hindi po nila maiaalis sa atin na tayo ay magsama-sama sa pagsamba because we believe that the church is essential. Pero ngayon, pag-usapan natin, what is the church? Ano bang ibig sabihin ng church? At bakit natin sinasabing essential ang church? Ano ba ang church? The church, from the Greek word, ekklesia, meaning the called out ones. Pag sinabi pong church, mula ho ito sa Gregong salita, nang ibig sabihin ay tinawag mula, no? Or called out ones. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen people. Sabi mo nga sa katabi mo, you are chosen people. Tayo mga pinili ng Diyos, a royal priesthood, a holy nation. Sa maganda rito, God's special possession. The church is God's possession. Wala pong gobyerno, walang samahan, walang tao ang maaaring mag-claim kung siya ang may-ari ng church. Sabagat ang church, ang Diyos ang may-ari nito. Hello? That you may declare the praise of Him
who called you out of darkness into His wonderful light. Yun ang ibig sabihin ng church. Ang church, ang Diyos ang may-ari. Ang church, pinili ng Diyos, tinawag ng Panginoon mula sa dilim at inilagay sa kagilagilalas na liwanag. And what is the church? What is the church? Sumunod. The church is a spiritual household. Pag sinabi pong church, I'm not just talking about building. Ang church, hindi po ito building. But church is a spiritual household. Ito po ay tahanan ng ating mga espiritu. 1 Peter chapter 2 verse 5, and you are living stones that God is building into His spiritual temple. Parang sinasabi rito na Puso Pedro, kayong lahat ay mga batong pinagsama-sama. Bawat isa sa atin ay mga batong pinagsama-sama. Nung tayo ay pinagsama-sama, naging spiritual temple tayo. What's more, you are His holy priest. Through the meditation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifice that pleases God. Ephesians chapter 2 verse 21, we are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. Pag sinabi pong church is not the building, but it is the individual believers, ikaw at ako po yun, na mga nananampalataya kay Kristo Jesus, tayo po yung mga professor, tayo po yung mga nagbanggit na si Jesus ang ating Panginoon, at pag pinagsama-sama tayo, a collective body of believers, we become the church. Amen? Kaya hindi pa pwedeng pigilin ng church sapagkat ang church ay tayo eh. Pag pinigilin ng church, parang pinigilan ka na. Nandiyan kayo? 1 Corinthians chapter 3 verse 16, don't you realize that all of you together are the temple of God, and that the Spirit of God lives in you? So ang church na tinutukoy ng Biblia, mga kapatid, ay hindi yari sa bato, hindi yari sa bakal, hindi matutulis sa simbahan. Hindi ito yung simbahang may krus doon sa tuktok, kundi ang church ay pinagsama-samang mga anak ng Diyos, mga batong buhay na pinagsama-sama, at naging spiritual temple ng Panginoon. The church is not a building, but a body of believers with a specific nature and purpose. Ang church po, dahil hindi ito building, ito ay buhay, ito ay merong layunin, merong purpose, meron po itong misyon galing sa Diyos. Kaya po, listen to me church, ang church ngayon na buhay, ang church ngayon na merong atang ang Diyos na may misyon sa Kanya is under attack of the enemy. Actually, everything that is happening right now, we can sense, alam po natin ito ay atake ng kaaway sa church. The church, pakipindot, is under attack by all the people that is opposing sa paniniwala ng church, maging si Satanas. Actually, mula nang dumating ang COVID, listen to this ito po yung pag-aaral. 1 in 3 practicing Christians has stopped attending church during COVID-19. Nakakalungkot. Isa sa bawat 3 Kristiyano, mula nung nagka-COVID, ay hindi na umatin ng simbahan. So makikita natin agad na merong atake ang kaaway sa church. Yung ibang mga nakikra-Kristyanuhan lang, no, nagkaroon ng dahilan para hindi na pumunta ng church. May online naman. Di ba? So makikita natin unti-unting gustong pahinain ng kaaway ang church, which is ito yung tool ng Diyos sa huling panahon. Listen to me, whenever there is killing, stealing, and destroying, we know who is behind it. Kapag may nakikita tayong pagpatay, pagnakaw, pagsira, alam natin kung sino ang nasa likod nito. John 10:10, naparito si Satanas para pumatay, magnakaw, manira. Kaya itong nangyayari ngayong COVID-19 na ito, na ninanakaw ang ating kalayaan sa pagsamba, ninanakaw ang ating kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, ninanakaw ang maraming bagay sa church, maging pinapatay ang maraming mga tao, alam natin kung sino ang nasa likod nito.
But I want to encourage you as the church. Ito pangako ng Panginoon Diyos. Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you, you are Peter. And on this rock I will build my church. Who's the one who will build the church? Jesus Christ. And the gates of hell shall not prevail against it. Maging ang pintuan ng impyerno ay hindi makapapandaig sa kanya. Hindi magtatagumpay ang pintuan ng Hades laban sa church. Kaya naman ang atake ng kaaway, ang church ay tatayo. Ano man ang gawing pigil ng sino man, ang church ay mananatiling church. Why? Because church is essential. Pag-usapan po natin ngayon, bibigyan ko po kayo ng 4 na dahilan. It is a revelation from the Lord habang pinag-aaralan ko po ito, why church is essential. Bakit po tayo naniniwala na ang church is essential? Kung paano yung lugaw nga, ginawang essential. Diba? Talaga namang essential siya dahil sa pagkain siya eh. Pero tayo, why do we believe that church is essential? 4 na bagay po pag-usapan natin ngayon. Because of its biblical reason. Okay? Una, dahil sa biblical na dahilan. Pangalawa, because of its church function. Dahil sa ano ang ginagawa ng church. Pangatlo, because of its message. Dahil sa mensaheng dala ng church. At pang-apat, because of our personal reason. Okay? At itong 4 na ito, I hope and I pray, lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, mga nandito ngayon, isa puso natin ito, maging depensa natin ito, upang lalong maging matatag ang ating paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Number 1, why church is essential? Because of its biblical reason. Dahil sinabi ng Biblia, no? Dahil sa ating pinapaniwala ang salita ng Diyos. Nandiyan kayo? Na ang church, hindi naman tao ang may-ari. Hindi gobyerno ang may-ari. Sabi ng Matthew chapter 16 verse 18, I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. How Jesus Christ built His church according to the profession of Peter. Dahil sa pagpapahayag ni Pedro kung sino si Jesus, no? Dahil tayo nagpahayag kung sino si Jesus sa atin, kaya tayo'y naging church. Siya ang nagtatag ng church. Sabay-sabay nga natin sabihin, Jesus is the one who built the church. The church is God's idea, and the church is His plan for this age. Hindi po isipan ng sino man ng church. Hindi po ito plinano ng sino mang tao. Hindi po ito kathang isip ng sino man. Hindi po ito ilusyon nating lahat kaya tayo nandito. Kundi ang Diyos ang nagtatag ng church. At iniutos sa salita ng Diyos. Bakit ba kailangan natin magtipon-tipon? Sapagkat ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 25, English muna, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Hebrews 10 o Hebreo 10:25 sa Tagalog, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Huwag mong makasanayan yung hindi pagdalo. So iniutos ng Biblia, huwag mong kaliligtaan ng pagdalo. It is a command, it is a biblical reason. Bakit tayo nagtitipon? Sapagat iniutos sa atin, huwag kaliligtaang pagdalo ng mga pagtitipon. Bakit? May mga taong nakasanayan ng gawin yung ganung bagay. Itong ginagawa sa atin, gusto nating, yung ginagawa sa church ngayon, gusto nilang makasanayan natin hindi dumalo. Kaya sabi mo sa iyong sarili, huwag kong makasanayan ang hindi dumalo. Sapagat inuutos ng Biblia, huwag niyong kaliligtaan ng pagdalo. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Let us encourage one another na huwag hong kalilimutan ang dumalo ng church. So we are encouraging you, maging sa mga nanonood dito. Maaaring nagdadalawang isip ka pa ba? Bakit pupunta ba ako sa church? Kapatid, church is essential. At ang sabi ng Bible, ang huwag natin kaliligtaan dumalo ng pagtitipon at palakasin natin ang bawat isa. So we are encouraging everyone. Huwag natin kalilimutan. Bakit? Lalo na ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Wow! Kung noon na isulat na ito,
na huwag kaliligtaan ng pagdalo ng simbahan, ng pagtitipon ng mga Kristiyano dahil malapit nang dumating ang Panginoon, lalo na ngayon. Di ba? Mas lalo na ngayong malapit na. Kaya wag ho niyong makasanayan, mga kapatid. Kapag ikaw minsan dumarating parang katamaran ng iyong pagpunta ng church, no, gano'n mo yung katawan mo, galaw-galawin mo. Ipagpag mo yung katawan mo, i-rebuke mo yung spiritong dumarating na katabaran sa pagpunta ng church. Sabagat ikaw ang ninanakawan nito. Hello? Lalo nang nakikita nating malapit ng dumalo o dumating ang ating Panginoong Diyos. Acts chapter 2 verse 42. They were devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Kasi sabi ng Bible, ang mga Kristiyano sa panahon ng maitatag ang church, ang ginawa nila, sila ay nagtipon-tipon. Nakinig sila ng mga katuruan ng mga apostol, nag-fellowship sila. Alam niyo po ang katotohanan, nabanggit ko na po ito before. Nung unang lumabas ng COVID-19 at nagkaroon ng new normal, sabi natin, our normal, we are people of fellowship. Hindi pwedeng alisin sa atin na tayo bilang magkakapatid ay magsama-sama para mag-fellowship. No? Magpalakasan kay Lord because we are people that are called people of praise o people of fellowship. Tayo po yung mga taong tinawag na people of fellowship. Hindi ho tayo mabubuhay ng walang ka-fellowship. Porbahan mo wag makipag-fellowship ng ilang linggo, no? Ilang buwan, pakita mo yung spiritual mo bumabagsak. Naranasan niyo yun? Talagang lalo takbo ng mundo ngayon. No? Kukunin yung atensyon mo ng TV, ng cellphone, naglabasan pa yung mga kung ano-anong mga laro diyan. Diba? Kukunin talaga yung atensyon mo eh. Hello? At kapag wala kang ka-fellowship, makikita mo talagang babagsak ang espiritu mo. At sino natutuwa pag nangyari yon? Si Satanas. At ikaw yung natalo sa bagay na yon. Kaya panatiliin natin ang fellowship natin sa bawat isa. 1 John chapter 1 verse 3 English Standard Version, that which we have seen and heard, we proclaim also to you. Kung aming nakita, narinig, yun ang aming binabahagi sa inyo. So that you may have fellowship with us. Kapag may binabahagi sa inyo tungkol sa mga bagay na nakita at narinig na ayon sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng fellowship. Katulad ngayon, binabahagi natin ang salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng fellowship. Ang fellowship ay hindi kwentuhan ng kung ano-ano. Hindi po ito kwentuhan ng sports, artista, politiko, hindi po. Pag tayo nagpe-fellowship, pinag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos at nakikipag-fellowship tayo sa isa't isa. And indeed, our fellowship is with the Father, with His Son, Jesus Christ. At ang kasama pa natin sa fellowship natin, dahil pinag-uusapan natin ay mga katuruan niya, nakikipag-fellowship tayo sa Ama at sa Kanyang Anak, sa ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga ng church, dahil napakahalaga ng fellowship natin. Sino naniniwala magsabi ng amen? Sa mga naniniwala naka-online, magsabi ka rin ng amen. If we are in Christ, we are also in one another. Kung tayo na kay Kristo, hindi pa pwedeng wala tayo sa isa't isa. Kailangan magkakasama tayo. Kaya nga sa huling panahon, mga kapatid, yung kahilan sa akin, darating ang tayong kung ipagbawal man, hulihin man, i-fine man, ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Alam nyo, hindi namang iba na ito eh. Nangyari na yan sa mahabang panahon. For 300 years, mula nang maitatag ang church sa Book of Acts, hanggang sa dumating si Constantine, pinagbawal noon eh. Panahon lamang ni Emperor Constantine, nagkaroon ng legal ang pagtitipon. Pero noon, lahat ng magtitipon, uhulihin, papakiin sa leon, or susunugin ng buhay. Pinagbawal na rin noon yan. At hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. Sa mga bansa tulad ng China, sa mga bansa tulad ng Saudi Arabia, mga bansang komunista, pinagbabawal ang Christian na pagtitipon. Nandiyan kayo? So, hindi iba yan. Pero yung mga Kristiyanong nandoon, mga kapatid nandoon, na mga kapatid nating nagpapatuloy kay Lord, alam nyo, grabe ang apoy nila kay Lord. The more na may persecution,
the more na merong pagtutol sa pagsamba, the more na nag-iinit ang fellowship natin. Kaya malabong mapigilan ang mga Kristiyano. Amen? Why church is essential? Because of its biblical reason. Sumunod, because of its church function. Bakit mahalaga ang church? Sapagkat may function ho itong ginagampanan. Pag may nasusunog na bahay, no? Ano tinatawag natin? Bumbero. Tama? Hindi ka tatawag ng mekaniko pag may nasusunog na bahay. No? May umuusok nga lang sa bubong nyo na malakas na, nakikita na, ba, nandyan na, magtatawagan na, maya-maya. Kailan lang, nakakita ako na naman ng post. No? Prinang yung mga bumbero. Dahil ang dami nagdatingan, wala naman palang sunog. Napakahalaga ng kanilang tungkulin. Sila po yung mga essential workers. Di ba? Kapag ka meron namang gulo, or away, saksakan, tatawag tayo ng pulis. Tama ba? Kapag merong nangyaring banggaan, merong nasaktan sa kalsada, merong motor na gumulong-gulong, ang tatawagin natin ay ambulansya. Okay, tatawag ng pulis agad, ambulansya muna kasi mas kailangan yon. Pag nasira ang iyong sasakyan, tatawag ka ng engineer. Engineer ba? Mekaniko. Baka tumawag ka ng engineer o architect, ha? Siyempre, pag sira sa sasakyan mo, tatawag ka ng mekaniko. Hindi seraniko, ha? Mekaniko. Pero kasi may mga seraniko talaga, eh. Imbis na ayusin, sisirain lalo. So mag-ingat kayo. Pag meron namang sakit, no? May karamdaman, no? Tatawag tayo ng albularyo. Tama ba? Anong tatawagin natin? Ay doktor. Tama? Pupunta tayo sa hospital para, sino pupuntahan natin sa hospital? Yung gwardiya ba? Sino pupuntahan natin sa hospital? Yung doktor. Sapagkat sila'y dalubhasa kung ano ang ating pangangailangan. Tinutugunan ng mga taong ito at marami pang mga taong nag-aral, nagdalubhasa sa kanilang mga area na kung anong kailangan natin, sila ang ating tatawagin. Ganon din naman sa church. Nag-gets niyo yung punto? May mga bagay na hindi kayang gawin ng iba na kaya lamang gawin ng church. Nandiyan kayo? Sa kasalan, ang tatawagin mo hindi doktor. Ang tatawagin mo pastor, pare, church para magkasal sa'yo. Kung gusto mo, pwede rin naman ng gobyerno. Pero sa mahabang panahon, ang nagkakasal ay religious people. Pagbabautismuhan ng iyong anak, sinong tatawagin mo? Ha? Kumpare mo? Ha? Pagtapos magiinuman kayo? Baka ilunod dyan sa tubig. Hindi niya alam kanyang ginagawa. Siyempre, tatawag ka ng pastor. Tama? Pagka may problema kang spiritual, at ayan, nararanasan namin mag-asawa yan. Away mag-asawa, problemang pinansyal, o ano pang bagay. Nandun lagi ang church. Because church is the lifeline of any society. Listen to me, church. Ang church ay napakahalaga sapagkat ito'y nagbibigay ng buhay sa society, sa lipunan. Malaki ang ginagampanan ng church. Nandiyan kayo? Ang katotohanan, tanggalin mo ang church, ang buong lipunan ay magdidilim. Hindi nyo nagets yun? Ulitin ko. Alisin mo ang church, alisin mo ang mga taong sumasamba, nagtuturo ng salita ng Diyos, nangangaral tungkol sa Panginoong Yesus, alisin mo ang church, ang lipunan ay magdidilim. Nandiyan kayo? Because church is the lifeline of the society. Nang si Ronald Reagan, President ng Amerika, ay manumpa sa kanyang inauguration bilang Presidente ng Amerika. Alam niyo po, siyempre lahat ng presidente sa Amerika ganyan eh. Gusto nang baguhin ngayon yan. Gusto nila kung anong faith mo, kung ikaw yung Muslim, yung Quran ang gagamitin. Pero sa
sa mahabang panahon, mula nang itayo ang Amerika, ang lagi nilang pinapatungan bilang kanyang panunumpa ay ang Biblia. Itong si President Ronald Reagan, ang kanyang Bibliang hawak, yung Biblia ng kanyang nanay. At ito'y nakabukas. Alam niyo, yung karamihan ng mga nanunumpa, hindi mo nakabukas eh. Pero pinili niyang nakabukas ito, at ito ay nasa talatang 2 Chronicles chapter 7 verse 14. At ito sabi ng salita ng Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Kapag ang mga tao ng Diyos, hindi po sino man, hindi politiko, hindi congressman, hindi mayor, hindi mga barangay captain, kung ang aking mga anak ng Diyos na tinutukoy po rito, mga pinili ng Panginoon, tinawag sa kanyang pangalan, ay magpapakumbaba, hahanapin ang aking muka, tatalikod sa kasalanan, at ang sabi ng salita ng Diyos, pakikinggan ko sila sa langit, patatawarin ko ang kanilang kasalanan, at paggagalingin ang kanilang bansa. Nakasalalay ang kagalingan ng bansa ayon sa salita ng Diyos. At yun din ang pinaniwalaan ni President Ronald Reagan. Nakapatong kanyang kamay sa mga salitang yan. Alam niya, ang bansa ay nakasalalay sa mga kamay ng anak ng Diyos. Andiyan kayo? That's why church is essential. The role of the modern church in the life of the 21st century people is critical because it fills the void only the church can. May mga bagay hindi kayang gawin ng sino man na kaya lamang gawin ng church. Maraming mga itinayong institusyon para baguhin ng tao, hindi naman nabago. Nandiyan ang bilangguan. Mga lumabas sa bilangguan, masamang tao pa rin. Nandiyan ang rehabilitation para sa mga addict. Paglabas sa rehab, addict pa rin. Pero marami ang pumasok sa church at totoong sumampalataya sa Panginoon, ang buhay nila'y binago ng Panginoon. Sapagkat may bagay na makukuha mo sa church, di mo makukuha sa ibang bagay. Ulitin natin ito. Alisin mo ang church, ang buong lipunan ay magdidilim. Katotohanan, darating ang araw na yan. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kukunin ang church, ang mga mananampalataya. Hindi po building ang kukunin, ha? Hindi po yung building na magiging spaceship at aakit sa langit. Ang kukunin ay ikaw at ako. Isang araw, dadagitin tayo sa isang kisap mata. Yun yung tinatawag na rapture. At pag nawala na ang mga pumipigil, which is the church, darating na yung matinding tribulation sa mundong ito. Darating yung puot ng galit ng Diyos, babagsak ang marami mga bagay na hindi natin kayang lubusang madamdamin na mapigilan natin. Grabe mangyayaring kaguluhan. Ulitin natin, alisin mo ang church, ang buong lipunan ay magdidilim. Pero habang merong church, may liwanag ang lipunan. Because church serves as a beacon of light to this world. Plunged into the darkness of hopelessness, chaos, sin, plague, and death. Ang church ang nagsisilbing liwanag sa magulong lipunan ito. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 2 verse 15, that you may become blameless and harmless, children of God. So kinakausap muli rito ang church. Children of God without fault in the midst of crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Magliwanag kayo sa sanlibutan. Kasi ang tao naghahanap ng sagot, ang tao naghahanap ng liwanag sa kanilang daraanan. Naghahanap sila, kailan lamang may nakuusap ako, sabi niya, nagugulumihanan na siya, ilang beses na siyang gabi, actually buwan na hindi siya nakakatulog. Nagkaroon siya ng anxiety. So anong sagot? Ang church. Bakit? May dala tayong mensahe sa kanila eh. May dala tayong pag-asa sa kanila. The church is how God is accomplishing His work on earth today. Ang gumaganpan ng nais ng Diyos sa mundong ito ay ang church. Sabagat sa church, iniatang ang tungkulin na yan, nagampanan yung nais ng Diyos. And the church is God's outlet of His love. Tayo yung outlet ng pag-ibig ng Diyos dito sa mundong ito eh. Kailan lamang po nakakatawang ating church, umikot dito sa ating paligid,
barangay, namigay po yung ating mga kapatid ng, tawag dyan, mga gulay. Essential din yan. No? Sabi nung mga binigyan na mga kapitbahay natin, buti pa kayo, nakakaalala. Hindi kami naabutan ng gobyerno. We are the extension of God's love. Marami sa atin na born again, nakakilala kay Lord sapagkat nadama mo yung pag-ibig ng Diyos sa church. Tayong nagiging kamay, bibig, paa, puso ng Diyos sa mundong ito. That's why the church is essential because of its function. Dahil sa ginagampanan nating tungkulin sa lipunan, ang dami mga adik ang nabago sa church. Magulong mag-asawa, naging maayos. Mga kabataang walang pag-asa, nakapagtapos dahil sa church. Hello? Kung yung lugaw nga pinagtanggol eh. Bakit ang church di natin ipagtanggol? Amen? The church is essential. Number 3, because of its message. Dahil sa dala nating mensahe. Nandiyan kayo? Sabi ng Panginoong Hesus, nung siya'y nabubuhay pa sa mundong ito, nung siya'y naging tao at nangangaral siya, ito yung una niyang binasang salita. Buhat ito sa Isaiah at nung kanyang binuksan ito sa Luke chapter 4 verse 18, kanyang sinabi, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free." Sabi ng Panginoong Yesus, ang Espiritu Santo ay nasa akin. Ako ay inanoint niya na mangaral, mag-proclaim sa mga mahihirap na sila'y may pag-asa. Pinadala ko para ipangaral ang kalayaan sa mga bilanggo. Makakita ang mga bulag, hindi lang literal na bulag, kundi mga nabubulagan sa mga maling aral, mga maling mga paraan ng pamumuhay. Palayain ang mga na-oppress. And listen to me, that message na sinasabi ni Jesus na kanyang daladala, ay daladala rin ng church. Nandiyan kayo? Yun naman ang message natin eh. Hindi ho tayo lumalabas sa mensahe ring tinanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Yun ang daladala natin. Ang mga mahihirap, may pag-asa kayong pagpalain, pasaganain ng Diyos. Ang mga bilanggo ng bisyo, kaya kayong palayain ng Panginoon. Ang mga magulo, ang isipan magugulo, kayo tanikala ng mga bagay na hindi maganda, kaya kayong palayain ng Diyos. Yun ang dala nating mensahe. That's why the church is essential. Dahil dito nila maririnig yung mensahe ng pag-asa. Hello? Manood ka ng TV, may pag-asa ba? Puro balita nga ng kaguluhan eh. Sa dulo ng balita na mapapanood nyo, alam nyo kung ano? Showbiz time. Di ba? Pinainit ng kaseksihan ni ganon ang tag-init. May pag-asa ba doon? Ikinasal na sa wakas. Mababawasan ba ang COVID dahil doon? Maaayos ba ang buhay natin dahil doon? Ang church lamang ang may dalang mensahe ng pag-asa. Ito malinaw na sinabi ng Apostol Pablo na binili niya sa isang pastor na bata sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. So that if I am delayed, you will know how people must conduct themselves in the household of God. So ang church is household of God. Ang church ay pamilya ng Diyos. Nandiyan kayo? At ito yung mensahe sinasabi niya sa pamilya ng Diyos. This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth. Pakipindot mo muna yung talata, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi doon, kung ako man ay mahuli, sabihin mo pa rin sa mga tao sa pamilya ng Diyos na ito dapat ang kanilang maging kandak, ito dapat ang kanilang mga karakter, ito dapat ang kanilang pinaniniwalaan na this is the church of the living God.
Ito ang simbahan ng buhay na Diyos. Hindi ho tayo naniniwala sa isang patay na Diyos. Kasi celebrate lamang natin nung nakaraang linggo at ginunita natin, inalala natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sapagkat ang ating Diyos na kinikilala ay isang buhay na Diyos. At itong Church of the Living God, which is the pillar and foundation of the truth. Pag sinabi pong pillar and foundation, haligi at pundasyon ng katotohanan. Ulitin ko. Sinabi ng salita ng Diyos, ito ang mensahe na dapat ng church. Ito yung conduct. Ito yung pinaniniwalaan natin. Ang Church of the Living God, ang church ng buhay na Diyos, yung pamilya ng Diyos, kayo ang haligi at ang pundasyon ng katotohanan. So the church, the pillar and foundation of the church. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Pag sinabing pilar, haligi. Pag sinabing foundation, pundasyon, parang isang building. May pundasyon muna yan bago itayo. At pag tinayo na yan, may mga pillars yan. Tulad yan, pillar ho yan. No? So yung pillar, yun na nag-hold. No? Sa buong building. Kasama ng pundasyon. At ano yon? Tayo po yung pundasyon, tayong haligi ng katotohanan. Listen to me, church. Kaya ang church ay essential because of its message. The church is the one who is holding up the truth. Ang lipunan, dahil sa kasalanan, gustong baguhin ang katotohanan. Di ba? Nangyayari na po yan ngayon. Sa Amerika lamang, may pinapasang batas doon na ang pamilya ay pwede ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, at pwede ng tawaging pamilya. They want to change the truth. But the church is the one who's holding up the truth. Nasa atin yung mensahe ng katotohanan. Hello? That's why the church is essential. Dahil dito ipinapangaral yung katotohanan na ang kasalanan ay kasalanan. Hello? Kaya pag ang church hindi nangangaral ng tungkol sa katotohanan ng kasalanan, bine-baby ang mga membro ng simbahan at hindi tinuturo kung anong katotohanan na magpapalaya sa kanila, hindi totoong church yun. Sabagat ang totoong church, ito yung pillar and foundation of the truth. Masakit man pakinggan, pero yun ang katotohanan. And truth does not change. Pag ang katotohanan ay nagbago, hindi totoo yun. So the pillar of truth, which is the church, is likewise unchanging. Dapat ang church ay hindi nagbabago. At ito na ang church, mula nang itinayo ito ng Panginoong Hesus. Tayo yung church na nasa katotohanan, nagtitipon para sambahin ng Panginoon, pinaglilingkuran ng buhay na Diyos. Nasa atin yung katotohanan yon. The teaching of the church are true. Then it is not the church job to conform to the society. It is the job of the society to conform to the church. Dahil ang teaching ng church ay totoo, hindi dapat ang church sumunod kung anong gustong sabihin ng lipunan. Kundi ang lipunan ang dapat sumunod kung ano ang dapat gawin ayon sa church. Nandiyan kayo? Pero ngayon gustong baliktarin yan eh. Gustong gawing iba yan. Sumunod kayo sa amin. At bakit? Inihula rin naman ng Biblia yan, darating panahon na yan. Pero hindi pa munang ngayon. Habang nandito pa tayo, hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, pananatiliin natin na hawak-hawak natin yung katotohanan. Bakit ba kailangan natin panghawakan ng katotohanan? Sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Marami sa atin dito, totoo lang, titignan ko yung mga mukha nyo, napalaya tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos eh. Tama? Mga dating may sama ng loob, narinig mo, kailangan ko palang magpatawad na. At yung sama ng loob mo na yon, nagbibigay sa iyo ng hinanakit, ng sama ng loob, hindi ka nagiging masaya, pero nung dumating ka sa church, narinig mo katotohanan ng salita ng Diyos, natuto kang magpatawad. Tama? Nabago yung buhay mo. Ano pa? Nakadagdag tayo sa pagtaas ng ekonomiya. Yung mga walang trabaho, pinapangaral natin magtrabaho kayo para pasaganain kayo ng Diyos.
napakahalaga ng tungkulin ng Diyos dahil sa dala nitong mensahe. Romans chapter 10, verse 13 to 15. Sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapapakinig kung walang nangaral sa kanila? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Naligtas ang tao dahil nakarinig ng word. Nabago ang buhay ng tao dahil sa tinanggap na salita ng Diyos. Pero paano sila nakarinig kung walang nangaral sa kanila? Paano may nangaral kung walang isinugo? Paano namang may isinugo kung walang nagsugo? At ang church, listen, ang agent, tayo yung nagpapasugo. Hindi naman bababa ang Diyos sa sabihin sa inyo, mga anak, umayo kayo. Ibinigay na yung tungkulin sa church. Tayo nagsasabing ipanglaganap ang salita ng salita ng Diyos, ang pag-asa ng tao, ipangaral ang katotohanan. Ipangaral ang mabuting kaligtasan. Ano kayo? So paano sila maliligtas? Dahil may isinugo sa kanila. At sino ang isinugo sa kanila maging mga ngaral sa kanila? Ang church ang ginamit. That's why church is essential because of our message. Sumunod. Why the church is essential? Huli na po ito. Because of our personal reason. Listen to me. Hindi natin mayaalis sa iba na hindi nila paniwalaan yung mga una nating binanggit. Tama? Hindi natin mayaalis sa kanila na sumusunod lamang sila sa batas ng tao. May mga filosofiya pa na nagsasabi, pwede pa rin naman akong sumamba kahit nasan ako. Diba? May ganong kaisipan, paniniwala. Ang simbahan ay hindi nasa apat na sulok lamang, kundi kahit nasan ako, pwede akong sumamba kay Lord. Maaari may filosofiya kang ngayon, pero may Biblia akong pinaniniwalaan. May salita ako ng Diyos na tinatayuan. Hindi pwedeng hindi magtipon-tipon ng mga anak ng Diyos. Now, this person, ulitin ko yung sinabi ko kanina, balikan ko lamang. May mga iba't ibang paniniwala ang tao bakit ang church hindi kailangang magbukas. Pero sa ating mga taga-church, may personal reason tayo eh. Pero mas nalulungkot ako kung taga-church ka, pero nasa kabila ka. Nandiyan kayo? Nasa church people ka, kasama ka dapat namin na pinaglalaban ang kahalagahan ng simbahan. Pero bakit nandoon ka sa kabila? Now, why church is essential? Because of our personal reason. Ito po, personal ko, I hope magkaroon tayo ng sama-samang ganun din karanasan. Nandiyan kayo? Number one, why church is important? Because of my personal reason. My church is my spiritual home. This is my family. Number one, bakit mahalaga sa akin ng church? Kasi tahanan ko ito ng aking spirito eh. Ito yung aking pamilya. Pag pinigilan nyo ako na sumamba, pumunta ng simbahan, parang sinabi nyo sa akin, wag akong pumunta sa pamilya ko. Pamilya ko ito eh. That's why meron tayong slogan sa church, we are not just a church, but we are family. Spiritual home natin ito. Dito tayo nare-relax ang ating spirito. Sumunod, whatever I am dealing with, church is always part of the answer. Kung ano man ang aking pinagdadaanan sa buhay, nandun lagi ang church na nagbibigay ng sagot sa akin. Tama ba yon? May mga pinagdaanan tayo, hindi naman tayo natulungan ng gobyerno. Hindi tayo natulungan ng mga kung sino-sino. Pero nung tayo naging bahagi ng church, ang church ang naging sagot sa ating mga tanong. Tama ba? Away mag-asawa, away magmagulang at anak, away magkaibigan, problemang pinansyal, o ano-ano pang mga bagay. Ang church ay laging part ng sagot na ating hinahanap. It's a personal reason. Hindi kayang unawain niya ng mga taong nasa labas.
Pangatlo, the church helps me heal. Ang simbahan, tinulungan akong gumaling. Hindi lamang po physical, salamat sa makatang Diyos na gumagawa ng himala, nagpapagaling sa mga sakit, karamdaman, at marami na pong patotoo na pinagaling ng Diyos sa kanilang sakit, karamdaman. Pero hindi lamang po sakit sa physical, pati sakit sa emosyonal. Marami tayong narinig ng mga kapatid nating hindi makakain, hindi makatulog, may anxiety, may takot, pinalaya ng Diyos at ngayon may kapayapaan na. Sinong ginamit? Doktor ba? Psychology ba? O, yung mga iba nga pumunta pa doon eh. Pero hindi rin sila gumaling. Pero nung maniwala sila sa mensaheng dala-dala ng church, wow! At sa anointing na meron dito, pinagaling sila ng Panginoon. Pang-apat, the church is a place I am free to worship my God. It's a personal reason. Kasi pag nasa church ako, dito ko nararamdaman yung kalayaang sambahin ko ang Diyos eh. At di ko kayang gawin yon na ako lang mag-isa. Oo, minsan ginagawa ko yun. Oo, ang sarap din gawin yon. Pero iba, pag may kasama akong mga kapatid na sumasamba kay Lord. It's a personal reason. Panglima, I gain relationship and true friends here. Dito, dahil sa church, nakilala ko yung napangasawa ko. Na naging aking mahal sa buhay. Naging aking gray na ng buhay. At nagkaroon ako ng totoong mga kaibigan. Tama ba? Marami dito mo nakilala yung asawa mo. Huh? Naging girlfriend mo, naging boyfriend mo, naging asawa mo, naging pamilya kayo. At dito ka rin nagkaroon ng mga tunay na kaibigan. It's a personal reason. Hindi kayang intindihin ng iba yan eh. Pang-anim, this is where I exercise and apply my giftings. Dito kasi sa church, personal reason to eh. Dito, nagagawa ko kung ano yung calling ko. Kung ano yung giftings na binigay sa akin ng Panginoon. Na kung saan, malaya nila akong tinatanggap. Nandiyan kayo, walang anumang mga bagay na mga pangungutya. Di ba? Pumunta ka sa labas, kumanta ka, tumugtog ka doon. Pag hindi ka masyado mahusay, pagtatawanan ka, lalaitin ka. Pero sa church, kailangan yung giftings mong yan. Magagamit para sa kaharian ni Lord. At lalo pang madidevelop dahil sa church. Marami sa atin dito, dahil na-develop ang gifting sa loob ng church, pagdating sa mga trabaho, eskwelahan, iniangat ng Diyos ang kanilang mga kalagayan. Totoo ba yon? Amen. Pang-pito, and many, many more reasons. Marami pang mga dahilan. Tanungin niyo yung mga church people, bakit mahalaga sila sa kanila? At ano ang personal nilang dahilan? Marami kayong maririnig. And for the last reason, sa mga nanonood, why don't you come here and find out yourself? Para malaman mo kung anong pinakadahilan, punta ka ng church, subukan mo. Makikita mo kung anong dahilan, bakit binibigyan namin ng halaga ang church. Kasi pag naranasan mo, hindi mo maidideny. Hello? Bakit natin pinaglalaban ito? Sapagkat may personal tayong karanasan, meron tayong personal na dahilan na hindi natin naranasan sa labas, kundi naranasan lamang natin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa church. Hindi kayang intindihin ng iba yon. That's why church is essential. Now listen, sinabi na ng salita ng Panginoong Hesus, John 16 verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. Sa mundong ito, marami talagang kapighatian. Mararanasan natin yan. Marami mga bagay na masusubukin ang ating faith. Kaya sabi mo sa iyong katabi, magpakatatag ka. Ulitin mo, magpakatatag tayo. Dahil simula pa lamang ito ng marami pang persecution sa church. Ang totoo, sinabit, inuulan na sa Biblia, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. At hindi lamang yon, ibibitray nila pati ang kanilang mga kapatid.
Nawa, wag nawang mangyari yun. No? Tayo nagtitipon maya-maya, meron pala tayong kapatid dyan na bayaran, parang si Judas. Magbibideo o mag-ano para ipakitang may gawain tayo. Para tayo ay litisin o ipain o ano man gawin nila. Pero huwag kayong mag-alala. Kung dumating man yun, pangako ng Panginoong Jesus, take heart because I have overcome the world. Napagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan, kaya ang church ay hindi para sa pagkatalo. Ang church ay para sa pagtatagumpay. At ang tagumpay natin, mga kapatid, ano man ang pigilin ng mundo sa atin, ano man ang gawing persecution ng tao sa church, ang church ay mananatiling nakatayo. Ang church ay mananatiling liwanag ng sanlibutan. Ang church ay mananatiling buhay na salita. May dalang katotohanan na mensahe. Ang church ay mananatiling church ng ating Panginoong Hesukristo, that even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ang church dapat, listen to me, lagi tayong ma-revive. Hindi ito yung panahong nanghihina ang iyong faith. Kasi tayo ang pag-asa ng lipunan, tapos nanghihina ka. Sabi mo nga sa sarili mo, magpakatatag ka, magpakalakas ka, magpakapuspos ka, kapatid. Lumakad ka sa kabanalan. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Gawin mo kung anong tawag mo sa Diyos. Dahil malaki ang gampanin natin sa huling panahon. Sabi nga ni Bishop Boy Ramos, na kinuha na ng Panginoon ang founder ng JTG, how can a dead church revive a dead nation? Paanong bubuhayin ng isang patay na simbahan ang isang patay na bansa? Imposible. Kailangan ng church ay buhay. Kailangan ng church ay malakas. Kailangan ng church ay nakatayo. Kailangan ng church ay lumalaban. Kailangan ng church ay matagumpay. Kailangan ng church ay nagpupuri sa Diyos. Kailangan ng church ay nagpapatuloy. Hello? Dahil kailangan tayo ng ating bansa. Now, ito naman sa akin. In the midst of fearful world, we need a fearless church. Punong-puno ngayon ng takot ang mundo. Because of COVID-19. Dahil ang ekonomiya, anytime pwede na mag-collapse. Hindi yan sinasabi ng iba, pero yan ay mangyayari, pwedeng mangyari anytime. Pero in the midst of fearful world, we need a fearless church. Ang kailangan natin sa gitna ng lipunan, ang mga tao ay nangatakot. Kailangan ng church ay magpakita ng tapang. Hindi dahil matapang tayo, dahil sa kung sino tayo kundi kung sino ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Church, bumangon ka. Church, tumayo ka. Church, lumaban ka. Itayo mo yung salita ng Diyos sa sanlibutan ito. Ipakita natin meron tayong Diyos na buhay, na pinaglilingkuran. Ang kanilang pag-asa ay nasa salita ng Diyos. In the middle of fearful world, we need a fearless church. That's why, essential ba si church? Mabubuhay ba ang tao nang walang church? Oo, maaaring mabuhay sila. Pero hanggang dito lamang sa mundong ito. That's why the church is essential. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Come on, church. Purihin natin ang Panginoon. Malaya kang purihin si Lord sa tahanan niya. Amen. Malaya kang magtaas ng kamay. Pasalamatan ng Diyos. Sumigaw ng papuri sa Kanya. Tumalon. Sumigaw. Sapagkat malaya kang gawin nyo sa tahanan ng Panginoon. Wow! Sinong pipigil sa'yo para gawin yun? Ngayong oras na ito, walang pumipigil sa'yo. Ang makapipigil lang sa'yo ay ikaw mismo. Pero ipakita mong you are a church, a powerful church. Listen to me. Ang church ay kailangang maging makapangyarihang church. Ang church ay kailangang pinagpalang church. Ang church ay kailangang banal na simbahan. Ang church ay kailangan lumalakad sa katwiran ng Panginoon para mapanatili natin yung anointing, yung kapangyarihan ng Banal Espiritu sa church. Ang mundo'y naghahanap ng pag-asa. Ang mundo'y naghahanap ng kasagutan. In the middle of fearful people, fearful world,
ipakita natin ang church ay may hawak na liwanag. At hindi tayo natatakot. Hallelujah. Come on, let's worship our King. Let's worship our Lord. Let's worship our Savior. And His name is Jesus. Hallelujah! Woo! Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah! Hallelujah. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's Come on, church! crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. And every stronghold shall be broken. You have the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come Right down. now, in the name of Jesus, lahat po na alam mong nangihina ka sa iyong faith, Hallelujah. maaari kinain ka ng takot dahil sa nangyayari sa kapaligiran. Naging abalang isipan mo sa mga bagay na makasanlibutan. Natuwa ka sa mga bagay na hindi makadiyos. Pero tinatawag ka ng Panginoon na manumbalik sa Kanya. Sapagkat church Kanya, bahagi ka ng Kanyang katawan. Bahagi ka ng iglesia ng Diyos. Kailangan kang magpalakas muli. Yes. Kailangan kang muling tumayo. Kailangan kang muling lumaban. Hallelujah. And in the name of Jesus Christ, i-revive ka muli ng Diyos. I'm speaking to you in the name of Jesus. Yes. May the Lord Jesus, whom we serve, revive you right now. I-restore niya, Lord, ang iyong pananampalataya. I-restore niya, Lord, ang iyong relasyon sa Kanya. At kung ikaw yon, kapatid, na nangangailangan ng revival, I want you to free yourself in the Lord. Taas mo ang iyong kamay. Allow the power of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. You need His power. We need His anointing. Oh, hallelujah! Shikabababahanda, yarabababahanda. Hallelujah! Huwag kang maghintay, kapatid. Just flow in the Spirit of God. Kailangan ka ng church. Kailangan ka ng maraming tao. Come on! In the name of Jesus! Oh, siya yarababababahanda, yarabababahanda. You wear the victor's crown. You have overcome. You Yes! have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Dakilang Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa mensaheng aming narinig. Sa mga tunay nga, essential ang church. Sabagat ikaw may-ari nito. Ikaw ang nagtayo nito. Yes, Lord. At walang anumang gawa ng kaaway, maging ng impyerno, ang makapananaig Oh, hallelujah. sa church. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. Yes, Lord. I feel the anointing of the Lord right now. I sense, meron po tayong kasamang mga anghel sa ating kapaligiran. Oh, God. Nakakita ko ng isang malaking lalaking nakatayo. Pinalalakas ka ngayon ng Panginoon. Nasa proteksyon ka ng Diyos. Amen. Ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyo.
Hindi ka binigyan ng espiritu ng takot ng Panginoon. I have not given you the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Right now, in the name of Jesus Christ, I'm speaking to your spirit. Rise up! Rise up! Rise up! Tinatawag ko ang iyong espiritu na muling gumising, muling mabuhay, muling tumayo. In the name of Jesus! Si kamahaya na mabababahan na. And Lord, right now, O God, hayaan mo, Panginoon, kami bilang yung church, ay magampanan namin ang tungkuling iniatang mo sa amin nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot, Panginoon, nang walang pangamba, sapagkat meron kaming Diyos na aming kasama na hindi kami iiwanan ni pababayaan man. Kaya Lord, bigyan mo po ng tapang ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katatagan sa aming pananampalataya. At mula sa oras at araw na ito, hindi po kami madaya ng anumang filosofiya, ng anumang mga batas ng tao, kundi kami susunod kung anong sinasabi mo sa iyong mga salita. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Lord, hayaan mong JTG Manila Church as a local church ay patuloy na maging matatag, maging malakas. Hayaan mong bawat bahagi, Panginoon, ng iglesyang ito ay patuloy na lalakad sa kabanalan, lalakad sa pagsunod sa iyo, at makita ng sanlibutan ang kaibahan ng meron sa amin. At tatanungin din nila kung anong pag-asang meron kami at aming ibabahagi si Jesus sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin. Sige po, purihin natin si Lord sa oras na ito. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Oh, siya mahaya na mabababahan na. Salamat, dakilang Diyos! Woo! Thank you, Jesus! Thank you, Holy Spirit! In Jesus' mighty name! Amen! And amen and amen! Hallelujah! I'm gonna see it. Shout hallelujah!